Almost 1 million na utang dahil sa online gambling at traveling. Paano babayaran? Hi guys, this is Ten from Utang HQ. Bale, ito na yung pinaka-latest natin na Google Sheet update before tayo mag-launch sa Etsy. So, abangan nyo yun. Okay, so let's start. Need help with debt payment plan. Hi, anyone here na nakasurvive sa malalang pagkalubog sa utang? I need help sa pagplan ng payments. Puro na kasi ako tapal system and almost 1 million na yung utang ko. Ayaw ko na magtapal system, nakakapagod, nakakabaon, at hindi na din ako makatulog. Sana meron makahelp. Salamat. So okay, so start na tayo. Dito sa Google Sheet natin, yung mga dilaw, yun yung pwedeng lagyan ng input. So bago tayo pumunta sa listahan ng mga utang niya, kailangan natin muna malaman. Magkano ba yung pwede niyang ilaan every month pangbayad ng utang? Okay? So para malaman yon, kailangan nating malaman yung galawan ng pera niya every month. So nag-send ng picture si OP ng details niya. Okay? Starting with net income, 60,000 daw. So ilalagay lang natin siya dito. Income. Nag-send din siya nung expenses niya from transpo to condo juice. So nilagay lang din natin siya dito. Okay? Ngayon, dito sa left to budget, 40K yung natitira. So, ibig sabihin, itong salary niya na 60,000, kapag na-minus na yung bills tsaka expenses, 40K pa yung pwedeng i-allocate sa ibang bagay. So, itong 40K na to, ilalagay ba natin siya dito ng full sa debt? For me, hindi. Kasi kailangan din niya maglagay sa savings. Okay? Wala kasi siyang emergency fund right now. Yung emergency fund, ang computation yan is yung bills tsaka expenses times 6. Total is 119,000. So, ang goal is magkaroon ng gantong amount sa bangko niya para maging somewhat secured kung may mangyaring emergency. So, with that, lagyan natin to every month. Since magbabayad pa siya ng madaming utang, ang gawin natin, 1161 na lang muna. Ginawa kong 161 para, di ba yung sa left to budget? May tingi kasi na 161 eh. Para maging round number siya. Ayan. So, 39,000 yung natitira. Ito yung mga recommended banks ko by the way kasi mataas yung interest nila sa savings. So, ayun. So, ang nangyari, sa left to budget may 39,000 na lang ang natitira. So, ito na yung full on debt payment natin. 39,000. So, zero na yung left to budget niya. So, ayan. Yung 60,000 niya na salary, na-distribute na natin kung saan mapupunta. Okay? So, next punta na tayo sa listahan ng utang niya. So, nag-send din si OP ng picture ng listahan ng mga utang niya. Okay? So, ang gagawin lang natin, ilipat natin to dito sa credit list. Okay? So, lagay lang natin. So, ito na yung listahan. Nandito yung lender, yung amount, yung mga minimums niya, tsaka yung interest rate. Ngayon, kung mapapansin niyo, itong sa minimum, puro zero. Kasi apparently, ito daw, itong first 6, nasa collections agency na daw kung di ako nagkakamali. So, ang sabi ni OP, unahin daw itong nasa baba. Since karamihan daw dito, puro mga tao, nakamag-anak ata. So, ang gawin na lang natin, unahin natin to, tapos balikan natin to. Okay? So, currently, ang total amount ng lahat ng utang niya, nasa 980K. Tapos, itong minimums niya monthly, 68,100. Kung makikita natin sa dashboard natin, yung actual niya, pag nilagay natin dito, 68,100. So, ibig sabihin, dito pa lang, kita na natin yung problema. Yung budget niya, pambayad ng utang, 39,000 lang, pero yung actual niya, 68,000. So, kulang siya ng 29K pangbayad ng utang. So, from credit list, punta na tayo sa game plan. Dito sa game plan, automatic na may input lahat ng utang niya. From smallest, which is yung GGives2 na 4,000 lang, hanggang dun sa pinakamalaki, which is RCBC na 157,000. Okay? So, next ang gagawin natin, magkano ba yung budget niya every month para sa utang? Di ba sa dashboard natin, yung budget niya 39,000. So, lipat lang natin siya dito, 39,000. Hatakin lang natin pababa kasi every month ito yung budget niya pambayad ng utang. So, tinanong ko din siya kung meron siyang mga bonus kasi pwede natin gamitin yan pambayad ng utang. Ang sabi niya, December daw meron siyang 60K na bonus at saka Feb daw meron siyang 82K. Pero kasi hindi ko sure kung laging 82K to. So, para safe, gawin din natin 60K yung sa Feb. Okay? Kung maging 82K man, edi good thing. Idagdag na lang niya pambayad. Pero para conservative lang, gawin natin 60K. So, December tsaka Feb yan, no? So, lipat lang natin dito every December. Meron siyang bonus na 60,000. Tapos, meron din siyang bonus kapag Feb. So, this one. Ulitin lang ulit natin for next year. So, December. Tapos, ganun ulit for the next year. Ito, December. Yan. Takin ko lang. Okay, so ganyan yung itsura niya.
So, dito sa sheet natin, automatic na nakalatag lahat. So, example sa Maya Personal Loan, ang balance niya 30,000. So, ang payment niya every month, nyari May, 4-3, June, 4-3, hanggang sa matapos siya, December, 2-3 na lang babayaran niya, 0 na yung balance niya. Okay? Tapos, nandito na rin yung mga interest. Itong adjustments naman ginagamit kung dadagdagan niyo yung balance. So, for example, may penalties or kunyari ginamit niyo ulit yung Maya. So, say may penalty ka na 850, dito mo siya ilalagay, tapos madadagdag siya sa balance. Or, kung ginamit mo ulit yung Maya mo pambili ng whatever, kunwari 5,000, madadagdag siya ulit dito sa balance. So, ganun nag-work to. So, ang pinaka-importanting column dito is yung left to budget. Kailangan maging 0 tong column na to. Kapag negative kasi to, na number na to, ibig sabihin, yung budget niya, kulang pambayad sa utang niya. Ibig sabihin, kailangan natin mag-partial payments dun sa iba. Kapag positive naman yung number, ibig sabihin, sobra yung budget niya, pambayad dun sa utang niya. So ito, pwede natin i-distribute sa iba para mapabilis yung pagbayad ng utang. Okay? So let's start. So negative 30K yung left to budget mo. So ibig sabihin, kailangan tayong magbawas ng worth 30,000 dito sa payments mo monthly. So start tayo sa likod. G-Give scheme, gawin mo nating 500 for now. Wala tayong choice kasi 30K yung kailangan nating ibawas dun sa mga babayaran mo every month. Hatakin ko lang din to pababa. Kasi yung June kasi ganun din eh. Kailangan din, malaki din yung bawas natin. So next, eto rin. Siguro kausapin mo na lang yung nanay mo kung pwedeng siya muna yung magbayad nung kulang. Tapos sabihin mo, babayaran mo na lang another month. Ipa-plot naman natin eh. Ayan. Itong Jurbit daw, tao ata to. Tapos malaki yung penalties or like interest. So, wag daw galawin. Okay? So, Maya din. Ganun yung gawin natin. Tapos, ito rin, S-loan. Tsaka ito din, 500. 2 months na ganun. So, negative pa din to. Kailangan pa rin natin magbawas. Yan. Tapos, ito din, kailangan din tong bawasan. So, kung makikita nyo dito, pag delete natin, 2,000 na positive na siya. Okay. Ito din, 2,100. So, gawin natin, ito, ilipat lang natin siya dito. 2,000, tapos ito, 2,1. Para maging 0 to both. Okay. So, 2 months na ganun. Tapos, kung mapapansin mo, dito, pagdating ng June, ito kay G-Loan to Kim, tapos mo na bayaran. So, i-hide na natin to. Yan, congratulations. Tapos, by June din, tapos mo na bayaran tong Bill Ease. So, congratulations, hide na natin. Tapos, next, itong Jurbit person, tapos na rin siya bayaran by June. So, congratulations, hide na rin natin siya. So, medyo madami kang matatapos ng June. Kaya, by July, 4,000 na lang yung kulang mo. Yung ibabawas mo dun sa, payments mo. So, di ba magbabawas tayong 4,000? Dito na lang siguro natin kunin kay Maya, personal loan. Kasi mababa yung interest niya, I think. Yung pag-search ko kasi ito yung lumabas na monthly interest eh. So, ito, siguro mga 2,000 dito. Tapos, may matitira pang 1,700, di ba? So, dito na lang sa nanay mo. Delete natin to. Tapos, ito, 1,800, copyhin natin. Okay? So, 0 na to. Tapos, actually, kapag tinignan natin, ito, bayad ka na rin kay G-Loan Kim dito by this time. Okay? So, congratulations. Hide na natin to. Yan. So, medyo nababawasan na yung mga iniintindi mo. So, tapos na yung July. August na tayo. Pagdating natin ng August, yung left to budget mo 0. Kasi nga, ang dami mo nang natapos na utang by then. So, good job. So, yan. Puro mga minimums yung mababayaran mo. Tapos, bukod doon, tapos na rin tong G-Gives 2. Ayan, 400 na lang. By August to Tapos ka na rin ng G-Gives 1. Ayan, 0 na rin. So, congratulations. Hide na natin tong dalawa. Ayan, nakabawas na naman uli. Okay, good job. Next, September. Positive number na siya kasi ang dami na nating naisara. Okay? G-Loan 1, tapos S-Loan Mars 1. Parehas na silang tapos by September. Okay, congratulations. Hide na natin to. Tapos na siya. Okay, so September, meron ka pang nagtitira kasi na 7,300. So, saan natin siya ilalagay? Itong Union Bank, nilagay mo ata dun sa listahan mo ng may collection. So, hindi ko muna to gagalawin Dito muna tayo sa pinakamaliit na next, which is GCash JJ. So, for September, puro minimums yung galawan ng lahat ng utang mo. Tapos, dito natin ilalagay ito. So, delete lang natin to. Tapos, ito, copyhin natin. 10, 100. Okay? So, 0 na to. So, October na tayo. Pagdating ng October, ganun uli, minimums yung galawan ng lahat.
Pero may natitira ka pang left to budget na 8,600. Pero kasi yung balance nito, 8K na lang. So, pasok siya. Pwede mo na i-full to. So, delete lang natin. Scopyahin natin to. 10,800. Yan. Okay. Good job. Congratulations. Sarado na tong GCash GJ. Tapos mo na siya bayaran. Okay. Tapos hide lang natin. Tapos actually may natitira ka pa na 600. So ilagay mo na lang siya dito sa next one, which is S-Loan Mars. Delete to. Tapos kopyahin natin. 4,600. So next November na tayo. Since minasara ka na utang last month, tumaas yung budget mo. 12,400 na. So saan natin to lalagay? Dito ulit. Tapos kung mapapansin mo, 6,400 na lang to, tapos 12K yung left to budget mo. So, ibig sabihin, pwede mo na i-full payment to. Delete natin, tapos copy natin, 10,400. Ayan, 0 na. So, congratulations, tapos na tong S-Loan Mars 2 mo by November. Okay? Tapos actually, by November, tapos na rin tong S-Loan Mars 3 mo. So, dalawa yung natapos mo by November. Congratulations. Yes. Okay. So, November, meron kang left to budget na 6,000. Ang next na pinakamalit mong utang is Maya Personal Loan. Pero, na-feel ko kasi na gusto mo unahin yung mga tao talaga. So, unahin na natin tong sa nanay mo. Ayan. So, dito natin siya ilagay. So, delete natin to. Tapos, i-input natin tong 9,500. Ayan, unahin natin yung mama. Ayan. So, 0 na to, November. Ayan. So, next na, December na tayo. Ito yung may bonus ka, so malaki yung budget mo. So, ang gawin mo lang, ganun, i-input mo lang. So, delete to, delete mo rin to, kasi pwede mo na i-full payment yung mga yan. Gayahin mo lang 15,700, tapos ito din, 19,000 naman to. Yan, okay. So, congratulations. Tapos na si Gilo and Mama 2 at Mama 1 ng December. Okay? So, hide na natin sila. Yan, kumukunti na. So, ang next na natin nilalagay. Lagay muna natin sa tao, 'di ba? So, G-Gibbs muna si Kim. Ito medyo malaki. So, delete muna natin 'to. Medyo malaki yung utang mo kay Kim. So, 60,000 i-full natin. Okay, so 0 na 'to, yung sa December. Ayan. Pero at least 38K na lang 'to by then. So, tapos na tayo ng 2025. So, dito hindi ko pa nalagay yung mga penalties, Kasi for sure, merong mga penalties yan since may hindi tayo nabayaran. Kunwari, ito, partial payment lang. So, for penalties, dito mo lang siya ilalagay sa adjustments. Ayan, ganyan. Kunwari, 1K. Dito rin, sabihin natin, may penalty, kunwari, 850. Ayan, so, dito siya ilalagay. Okay, so, next na tayo. So, January na tayo, New Year na. So, meron kang 28,500 para i-distribute. So, lagay lang natin kay Kim uli. Ito. So, delete natin to. Tapos, i-full natin na amount, 34,700. Okay? Ayan, malapit na matapos si Kim. Okay, so next na tayo, Feb. Ito yung may bonus ka, kaya malaki. Oh, okay. So, by Feb, tapos na tong kay Kim. Okay? So, congratulations, i-hide na natin to. Tapos, Maya Personal Loan mo, pwede mo na rin to i-full. Ito sa Feb. So, delete lang natin to. Skopyahin to, 6,782.40. Para maging 0 siya. Ayan. Congratulations. Tapos na rin siya by Feb. Okay? So, hide lang natin. So, ayan. Tapos na tayo sa lahat ng tao. Congratulations. So, ang natitira na lang is itong mga nasa collections agency. Okay? So, kung nakapag-nego ka na, tapos bumaba yung, yung amount, i-edit mo lang siya dito sa credit list. Kunwari, pumayag sila na 100K na lang. Ganyan. Diba? So, ganun. I-edit mo lang siya dito sa amount. Pero since we're working with this number, so ito muna yung gamitin natin. So for Union Bank, yun yung pinakamaliit mo ng credit card. So pwede mo na siya i-full. So congratulations. Ito ay February. So yan, 0 na siya. Yan, good job. Hide na natin to. Tapos sa Tommy naman, pwede mo na rin siya i-full kasi may 66K ka pa eh. So 53,000. Okay, so 0 na rin siya. Ayan, congratulations. Laking tulong ng bonus. So, meron ka pang natitirang 13K, ilagay na lang din natin siya dito. 13,417.60. So, 0 na to. Okay? So, March na tayo. So, ito na, from March to November, pare-pares na 39,000, di ba yung budget mo? Tapos, ito puro na sa collections agency. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4. 4 na lang. So, ang gawin mo dito, makipag-negotiate ka dun sa collections agency kung paano yung installment plan na gagawin mo. Pero for now, ang gawin nating game plan, siguro dito, 9,000. Tapos dito rin, 9,000. Tapos ito rin, 9,000. Tapos yung pinakamaliit, yun yung lakihan natin para matapos siya agad. 12,000 yung natitira sa left to budget, so lagay lang natin siya dito.
Yan. So, hatakin lang natin. Puro 9,000 yung gagawin mo sa kanila. Tapos, eto, 12,000. So, ayan, 4 months na puro 12,000. Tapos, yung ibang cards, 4 months na puro 9,000. So, by the 5th month, 2,500 na lang natitira dito sa PNB. So, i-full mo na to. 2,582.40. So, 0 na siya. Ayan, congratulations. Hide na natin. Okay? So, next naman, may natitira ka pa na 9,400 sa left to budget. So, ilagay lang natin siya dito. Metrobank. 18,417.60. So, by August, so may left to budget ka pa na 12,000. Lagay lang natin dito. 21,000. So, 0 na. Next naman, September, ganun uli. 21,000 tapos 0 na to. So, pagdating ng October, ganun uli. 21,000. Tapos, di ba, puro 9K to. At akin lang natin ang mahaba. Yan. So, tapos pagdating naman ng November, kung mapapansin mo, 9K na lang to. 9K-ish. So, i-full payment po na siya. 9,582.40. Okay, so 0 na tong Metrobank mo. Congratulations. Ito ay November. Okay, so hide na natin. So, next, meron pa tayong left to budget na 11K. So, lagay lang natin siya dito. Delete natin to. Tapos, 20,417.60. Yan. So, 0 na to. Pagdating ng December next year, eto na, may bonus ka na. So, i-full payment pa na tong East-West. 56,582.40. Ayan, 0 na. Ito, delete natin. Ito yung extra kanina. Hinata ko kasi pababa. Ayan. So, okay, congratulations. Tapos na yung East-West mo sa December. 0 na to. January na tayo. Okay, so, pagdating ng January, ano na, pwede mo na i-full payment yung RCBC mo. Delete mo to. Tapos, 33, ito kapahin mo lang yung balance, 33,582. Yan, so 0 na rin to. So, yun, tapos na siya by January. Okay, so congratulations. Actually, akala ko, abutin ka pa ng mas matagal. Pero kasi malaki yung bonus mo, tsaka malaki din yung budget mo talaga pang bayad ng utang, kaya mabilis ka matatapos. Basically, tapos ka ng 21 months. So, around 2 years. Tapos by this time, di ba January ka matatapos magbayad ng utang. Yung sinet natin kasi may emergency fund ka rin, di ba? Yung dito sa dashboard natin, 1161. So actually, pwede mo siya ilagay dito, 1161. Tapos hatakin lang natin. So by January, di ba, tapos ka na magbayad ng utang. Meron ka pang 24K na emergency fund na nasa bank. Medyo maliit siya actually, pero bumawi ka na lang kasi pagdating ng Feb, yung bonus mo 99,000. So ilagay mo na siya full dito sa emergency fund mo. Pag nilagay mo yan, meron kang 123K agad sa bank mo. Yan. Kasi 'di ba, ang goal mo, wala ka ng debt, 'di ba? By this time. So pag zinero natin 'to, yung emergency fund mo 119K. So dapat 119K nasa bank mo, pero by Feb 2027, 123K na yung emergency fund mo. So pasok na rin sa emergency fund. Wow, so 2 years lang tapos mo na lahat, may emergency fund ka pa. Congratulations. I mean, compared sa ibang case study na ginawa ko na, parang yung sa'yo, maganda yung position mo para makabayad dun sa utang. Basta maging ka lang, discipline ka lang dito sa dashboard natin na wala kang ibang expenses kundi yung mga nilagay mo lang. Tapos actually, ang feeling ko pinaka-problema mo lang talaga is itong Jerbit. Malaki kasi yung minimum monthly niya. Pero once na matapos mo na to, sobrang luwag mo na. So yun, kapit lang. 2 years lang yung galawan. Tapos na lahat ng problema mo. So yun, makipag-negotiate ka na lang sa collections agency kung paano ba yung terms nyo. Kasi dito sa plan natin na ginawa, by Feb, pwede ka na mag-start magbayad sa mga yung nasa collections. Okay, so yun lang. Kung meron pa kayong suggestions para kay OP, or kahit words of support lang, mag-comment lang kayo down below. Thanks for watching guys. See you next video.